Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 taong gulang o higit pa at nakatanggap ng SSS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong ika-13 buwang pensyon para sa Disyembre 2025 at posibleng mas maaga kaysa inyong inaasahan. Alam nyo ba na based sa pattern ng SSS sa nakaraang mga taon, ang inyong ika-13 buwang pensyon ay regular na nire-release nila ng mas maaga kaysa sa dating practice. Halimbawa, noong 2024, may mga pensioners na nakatanggap na ng kanilang ika-13 buwang pensyon kasama ang Disyembre pensyon nila noong Nobyembre pa, hindi na umabot ng Disyembre. Ibig sabihin, kung ikaw ay retirement pensioner na may monthly pension halimbawa na 5,000 pesos, matatanggap mo rin ang 5,000 pesos na ika-3 buwan na sweldo, doble ang sweldo mo sa buwang iyon. Para sa survivor pensioner na may 3,000 pesos monthly, doble din yan, 6,000 pesos ang total na makukuha. Ang tanong, kailan exactly makukuha ang pera natin ngayong 2025? Ano ang dapat nating bantayan at paano natin masisiguro na walang mawawalang piso sa ating mga bank account? Nandito ako ngayon para ipaliwanag sa inyo ang lahat ng detalye mula sa eksaktong releasing schedule based sa inyong date of contingency hanggang sa mga tips para ma-maximize ang benefit na ito at hindi kayo mapag-iwanan ng sistema. Unang-una, pag-usapan natin kung sino ang qualified na makatanggap ng 13th month pension mula sa SSS ngayong Disyembre 2025. Alam nyo ba na hindi lahat ng pensioners ay parehong halaga ang matatanggap? Kaya mahalaga na maintindihan natin kung saan tayo classified. Kung ikaw ay SSS retirement pensioner, meaning nag-retire ka dahil umabot ka na sa edad na 60 o 65, ang ika-13 buwang pension mo ay equivalent ng iyong regular monthly pension. Halimbawa, kung ang monthly pension mo ay 9,000 pesos dahil marami kang contributions at mahabang service years, ang 13th month mo ay ganoon din, 9,000 pesos. Kung ikaw naman ay survivor pensioner, meaning namatay ang iyong asawa at ikaw ngayon ang tumatanggap ng kanyang pension, same rule applies. Ang 13th month mo ay equivalent pa rin ng regular monthly pension na natatanggap mo. Pero tandaan, may isa pang detalye dito na dapat nating alamin. Kung ikaw ay total disability pensioner, ang ika-13 buwang pension mo ay equivalent ng monthly pension mo pero without the medical allowance. Ibig sabihin, kung ang total monthly pension mo ay may kasamang medical allowance na 1,000 pesos, ang 13th month computation ay hindi nakasama iyon. May mga partial disability pensioners din na qualified, pero may condition, dapat ang pension duration nyo ay hindi bababa sa 12 buwan. At may mga dependent children na tumatanggap ng pensyon sa pangalan ng namatay nilang magulang, entitled din sila sa 13th month pension. Kaya kung meron kayong anak na under 21 taong gulang o permanently incapacitated na nakaregister sa SSS bilang dependent, may karapatan din silang makatanggap. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importante, yung releasing schedule mismo ng 13th month pension para sa Disyembre 2025. Based sa consistent pattern ng SSS sa nakaraang 3 taon, may malinaw na 2 batch ang pag-release nila ng 13th month at December pension. Ang first batch ay para sa mga pensioners na ang date of contingency ay nasa unang kalahati ng buwan, ibig sabihin first day hanggang 15th day ng buwan. Ang second batch naman ay para sa mga pensioners na ang date of contingency ay nasa ikalawang kalahati, meaning ika-16 na araw hanggang last day ng buwan. Ano ba ang date of contingency? Ito ay yung petsa na nag-start ang iyong pension benefit, usually ang date na nag-retire ka o ang effective date ng iyong retirement claim. Kung hindi mo sigurado kung anong date of contingency mo, tingnan mo lang ang SSS records mo sa My SSS account o check mo yung pension voucher na dating natatanggap mo. Ngayon, based sa pattern noong 2022, 2023 at 2024, consistent ang SSS na nag-release ng first batch around last week of November, specifically November 29 or December 1, at ang second batch naman ay around December.
Ibig sabihin, kung ang date of contingency mo ay halimbawa April 10, most likely makukuha mo na ang 13th month pension mo kasama ng December pension mo bago pa mag-Disyembre. Pero kung ang date of contingency mo ay halimbawa August 20, ang payout mo ay malamang early December, around December 4, based sa historical pattern. Hindi pa officially announced ng SSS as of now ang eksaktong dates para sa 2025, pero following their 3-year pattern, most likely same schedule ang gagamitin nila dahil effective naman at walang major complaints from pensioners. Mahalaga ring maintindihan kung paano makukuha ang pera at saan ito i-decredit ng SSS. Kung ikaw ay naka-enroll sa UMID card as ATM o may registered bank account sa SSS through PESONET, participating banks, automatic ang crediting ng 13th month pension mo kasama ng December pension. Ibig sabihin, isang malaking amount agad ang papasok sa account mo, 2 buwan na pension in one release. Halimbawa, kung ang monthly pension mo ay 6,000 pesos, makikita mo sa ATM balance mo ang 12,000 pesos. Pero may mga special cases na dapat nating bantayan. Kung ikaw ay nakaregister sa non-PESONET participating banks, meaning yung bangko mo ay hindi directly connected sa PESONET system ng SSS, possible na slightly delayed ang payout mo, usually by a few days after the main batch release. Historically, ang non-PESONET banks ay tumatanggap ng release around the same day ng second batch, pero ang actual availability sa account ay depende sa processing time ng bank. May mga pensioners din na tumatanggap pa rin ng pension through checks via Philippine Postal Corporation. Kung ikaw ay isa sa kanila, malamang na ma-receive mo ang check mo through mail within 1 to 2 weeks after the official release date. Ang problema dito, minsan delayed ang postal delivery lalo na sa remote areas, kaya kung kaya, mas maganda na mag-shift na sa UMID ATM o bank account enrollment para mas mabilis at mas secure ang payout. Ngayon, may mga special programs din ang SSS na dapat nating malaman para ma-maximize ang benefits natin ngayong holiday season. Una, meron silang tinatawag na Advanced Pension Program, especially para sa mga pensioners na naapektuhan ng kalamidad. Noong 2024, nag-offer ang SSS ng 3 buwang advance pension para sa mga pensioners na nakatira sa areas declared under state of calamity dahil sa mga bagyo. Kung eligible ka, pwede kang mag-apply sa nearest SSS branch hanggang around 3rd week of December at makakakuha ka ng 3 buwan na halaga ng pension in advance. Ibig sabihin, kung ang monthly pension mo ay 4,000 pesos, makakakuha ka ng 12,000 pesos agad. Pero tandaan, ito ay advance, meaning mababawas ito sa future pensions mo for the next 3 months. Ang requirement lang ay proof of residence sa calamity-affected area at valid ID. May isa pang option na rarely discussed pero available sa lahat ng pensioners, ang 18 buwang advance lump sum pension. Ito ay pwede mong i-avail upon filing ng retirement claim at makakakuha ka agad ng 18 buwang halaga ng pensyon pero with discount based on prevailing interest rate. Halimbawa, kung ang computation mo ay 100,000 piso for 18 buwan, ang makukuha mo agad ay around 75,000 piso after discount. Pero excluded dito ang dependence pension at ang 13th month pension, so separate pa rin ang release ng 13th month mo. Ang advantage nito, may malaking pera ka agad for emergency or investment. Pero ang disadvantage, wala ka ng regular monthly pension for 18 buwan, kaya dapat talaga carefully considered ito. May mga common problems din na nai-encounter ng pensioners tuwing 13th month pension release na dapat nating i-address. Una, yung issue ng delayed crediting. Minsan, kahit nag-announce na ang SSS na release na ang payout, hindi pa rin agad nakikita ng pensioners sa kanilang account. Ang usual reason nito ay bank processing delays, lalo na kapag weekend or holiday ang release date. Halimbawa, kung nag-release ang SSS ng Friday ng hapon, possible na Monday pa makita sa account dahil banks are closed during weekends. Ang solution, maghintay ng 1 hanggang 2 banking days bago ka makontak sa SSS or sa iyong bank. Pangalawa, yung wrong amount na natatanggap.
May mga cases na mali ang credited amount, halimbawa, dapat 6,000 pesos pero 4,000 lang ang pumasok. Ang dapat gawin, immediately check your pension computation sa MySSS portal, verify ang monthly pension amount, at kung confirmed na mali, call agad ang SSS Hotline 1455 o pumunta sa nearest branch para mag-file ng inquiry. Pangatlo, yung issue ng non-receipt, meaning wala talagang pumasok na pera sa account. Pwedeng reason nito ay expired or deactivated UMID card, closed bank account, or wrong account number sa SSS records. Ang solution, update immediately ang disbursement account mo through MySSS or sa branch, at kung may issue sa UMID card, mag-apply agad ng replacement. Huwag maghintay ng matagal dahil mas mahirap ayusin pag pinalampas mo ang reporting period. Ang tax implications ng 13th month pension ay isa ring importanteng topic na dapat nating pag-usapan. Magandang balita para sa atin, ang ika-13 buwang pensyon mula sa SSS ay tax-exempt. Ibig sabihin, kung ano ang naka-indicate na amount sa pension voucher mo, iyon na exactly ang makukuha mo, walang bawas na tax. Pero may confusion minsan dahil ang 13th month pay ng employed workers ay may tax treatment, specifically, taxable ang portion na lumalampas sa 90,000 pesos per year. But for SSS pensioners, different ang treatment dahil ang pension benefit mismo ay considered na social insurance benefit, hindi compensation income. Kaya whether ang annual total pension mo including 13th month ay umaabot sa 100,000, tax-free pa rin iyon. Pero may one important reminder, kung ikaw ay may other sources of income, halimbawa may small business ka pa o nag-freelance, ang ibang income mo na yon ay subject to tax kahit naka-receive ka ng SSS pension. Ang pension lang ang tax-exempt, hindi yung ibang sources of income mo. Kaya kung nag-file ka ng income tax return, declare pa rin ang ibang income, but the SSS pension portion is excluded from taxable income. May mga seniors na nag-aalala kung kailangan nila mag-file ng annual confirmation of pensioners para makatanggap ng ika-13 buwan. Ang sagot? Depende. Usually, ang ASOP filing deadline ay around March or April ng year, pero hindi siya directly connected sa 13th month pension release. Pero para sigurado at para hindi ma-hold ang future pension payments including next year's 13th month, make sure na updated ka sa ACOP filing every year. May mga strategies din para ma-maximize ang ika-13 buwang pension natin at gawing productive ang pera. Una, kung wala kang emergency fund, priority mo dapat ay mag-set aside ng portion ng 13th month para sa medical emergencies or unexpected expenses. Halimbawa, kung ang ika-13 buwan mo ay 8,000 pesos, try to save at least 3,000 para sa emergency fund. Pangalawa, kung may existing loans ka sa SSS like salary loan before retirement o pension loan, consider paying a lump sum payment gamit ang portion ng 13th month to reduce interest charges. Halimbawa, kung may balance ka na 2,000 pesos sa loan, bayaran mo na agad to save on interest. Pangatlo, kung stable naman ang finances mo at may emergency fund ka na, consider investing a portion sa low-risk instruments like government bonds or cooperative savings accounts na may higher interest than regular savings. May mga cooperatives na nag-offer ng 8 to 10% interest per year, much higher than bank savings accounts na less than 1% lang. Pang-apat, kung may mga medical maintenance medicines ka na regularly binibili, take advantage ng 13th month to buy in bulk kapag may senior citizen discount plus additional promos. Usually, ang pharmacies ay nag-o-offer ng additional discounts during December. So combined with senior discount, makakasave ka ng substantial amount. At lastly, kung plano mong magregalo sa mga apo or family members for Christmas, budget wisely. Huwag gastusin lahat dahil after ng holidays, balik na tayo sa regular monthly pension na may fixed amount. Ang mga tips naman para hindi mapagiwanan ng 13th month release at para siguradong makukuha natin ang pera. Una at pinaka-importante, make sure na updated ang contact information mo sa SSS, lalo na ang email address at mobile number. Kapag may announcements ang SSS about release schedules o may issues sa account mo, through email or text message nila, isesend ang notification.
Pangalawa, actively monitor ang MySSS account mo starting last week of November. Check at least twice a week ang status ng pension transactions para makita mo agad kung may na-credit na. Pangatlo, if nag-change ka recently ng bank account or nag-request ng UMID replacement, verify with SSS na na-update na ang records nila bago mag-Disyembre para hindi ma-delay ang payout. Pang-apat, join SSS pensioners groups sa Facebook or community organizations kung saan nagsishare ang members ng real-time updates about pension releases. Usually, mas mabilis ang information flow sa community level kaysa sa official announcements. Panglima, keep your UMID card active by using it regularly for transactions. May mga cases kasi na na-deactivate ang card dahil matagal nang hindi ginagamit, so at least once a month, gumamit ng ATM to keep it active. Pang-anim, kung may issues ka sa previous pension releases or may pending concerns sa SSS, resolve them immediately, huwag antayin na dumating ang December. Pumunta sa branch as early as October or November para ayusin ang problems. At pang-pito, always keep copies ng important documents like pension vouchers, IDs, at SSS documents sa safe place para kung may mangyaring issue, mabilis mong ma-present ang proof of your pension status. Gusto ko ring banggitin ang mga red flags o scams na dapat nating iwasan related sa 13th month pension. Una, huwag maniwala sa text messages or phone calls na nagsasabing may dagdag na 13th month benefit na kailangan mong claimamin through certain links o bank transfers. Ang official release ng SSS ay automatic, hindi kailangan ng claiming process through unknown links. Pangalawa, huwag magbigay ng SSS number, UMID card details, or bank account information sa mga taong nag-claim na SSS representatives na tumatawag or nag-message. Ang legitimate SSS transactions ay through official channels lang, like branches, hotline 1455, or official website. Pangatlo, mag-ingat sa mga nag-aalok ng loan or cash advance gamit ang 13th month pension as collateral. May mga illegal lenders na nag-target ng senior pensioners, nag-o-offer ng instant loan with very high interest, tapos kapag hindi mo nabayaran, kinukuha nila ang pension mo. Pang-apat, huwag mag-share ng OTP codes na natanggap mo sa phone related sa banking transactions. May mga scammers na nag-pretend na bank representatives na nag-request ng OTP para daw i-verify ang 13th month credit. Pero actually, ginagamit nila ang OTP to access your account. At panglima, if may nag-approach sa inyo claiming to be from SSS offering special programs or additional benefits in exchange for processing fees, be very suspicious. Ang legitimate SSS programs ay walang processing fee na directly paid sa individuals. Ang payments ay through official SSS payment channels lang. Tungkol naman sa frequently asked questions na kadalasan natatanong related sa 13th month pension. Unang tanong, automatic ba talaga ang 13th month or kailangan mag-apply? Ang sagot, automatic ang release ng 13th month pension every December sa lahat ng qualified pensioners. Hindi ka kailangang mag-file ng separate application or claim. Ikalawang tanong, ano ang mangyayari kung namatay ang pensioner before the release ng 13th month? Kung namatay ang primary pensioner bago mag-December pero after na ng cut-off date for computation, ang benefit ay mapupunta sa primary beneficiaries, usually ang surviving spouse. Pero kailangan mag-file ng survivor's benefit claim para ma-process. Ikatlong tanong, pwede ba i-split ang 13th month into 2 releases, half sa November, half sa December? Hindi. Ang policy ng SSS ay lump sum release kasama ng December pension. Ika-4 na tanong, counted ba ang 13th month pension sa computation ng future pension adjustments? Yes, kapag may pension increase announced ng SSS, ang base monthly pension ang adjusted, which means kasama din sa increase ang future 13th month pension kasi equivalent siya ng monthly pension. Ikalimang tanong, pwede ba mag-loan sa SSS gamit ang 13th month as guarantee? May pension loan program ang SSS pero hindi specific sa 13th month ang collateral, base siya sa overall pension status mo. Check sa SSS kung eligible ka sa pension loan program na maximum loanable amount ay based sa monthly pension mo.
Sa pagtatapos, nais kong i-emphasize na ang ika-13 buwang pensyon ay isang valuable benefit na tayo bilang senior pensioners ay deserve at entitled to receive. Mula noong 1988 pa, consistent na ito ay nibibigay ng SSS as recognition sa ating mga contributions during our working years. Based sa historical pattern, makakasiguro tayo na ang release para sa Disyembre 2025 ay most likely magiging same schedule ng previous years, meaning late November para sa first batch at early December para sa second batch. Pero kahit expected na ang payout, our responsibility pa rin na maging vigilant, updated sa information, at proactive sa pag-manage ng ating accounts para walang mawawalang piso sa ating benefits. Remember, kung ang monthly pension mo ay 5,000 piso, ang ika-13 buwan mo ay isa pang 5,000 piso, yan ay total na 10,000 piso sa December. Substantial amount na pwedeng makatulong sa medical expenses, holiday needs, o savings for emergencies. Kaya very important na protektahan natin ang access sa benefits na ito by keeping our information updated, avoiding scams, at maintaining active ang ating SSS accounts. If you have specific concerns or questions, always reach out to SSS through official channels, hotline 1455 or visit the nearest branch. At para sa mga kapwa pensioners sa inyong komunidad, ibahagi ang impormasyon na ito para sama-sama tayong informed at walang maiwang pensioner na di nakakaalam ng kanilang rights and benefits. Naway makatulong ang information na ito sa inyo at sana ay smooth at successful ang pag-receive ninyo ng 13th month pension this December. God bless po sa ating lahat at maligayang Pasko sa inyo at sa inyong mga pamilya.